magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain sa Panginoon. At ngayong araw po na ito ay patuloy na tayo ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Sige po, awitin po natin ito. Ang ating Panginoong Diyos na ating sinasamba. He is truly a great God. Israel, glory
name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, 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 God, you are glorious. Oh, 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 God, you are glorious. Amen. Sige po, patuloy po tayo mawin sa ating Panginoon. Let's continue to worship Him and declare na siya ang tunay na Diyos ng isang Diyos. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man.
Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. So dadako na po tayo sa ating tithes and offering. So buksan po natin ang ating mga Bibles, 2 Corinthians chapter 9 verses 10 to 15. Verse 10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Verse 11, You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Verse 12, For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many givings to God. Verse 13, By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Verse 15, Thanks be to God for His inexpressible gift. So, salamat po sa Lord sa kanyang mga salita. So, dito po sa verses 10 to 15 ng 2 Corinthians, so, kinakausap po ni Paul dito yung isang church. So, makikita po natin dito na kaya po pala tayo binibless ng Lord more than what we need is for us to be generous in every way. So, God is enriching us, God is blessing us para maging blessing din tayo sa ibang tao. So, kapag po tayo nagbibigay sa Lord, nagkakalob tayo, nagagamit tayo ng Lord para i-bless yung ibang tao. Dahil ito pong mga kaloob na ito ay nagagamit upang mag-serve sa ibang tao, mag-minister, mag-share ng gospel, at makatulong dun sa mga higit na nangangailangan. Kaya po, nawa, maging joy sa ating puso yung ating pagbibigay. Na kapag tayo nakaka-receive ng blessings from the Lord, ito ay magagamit natin to bless other people. So, yun lang po, at tayo po ay manalangin sa ating mga ipagkakaloob. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa iyong salita na nag-remind sa amin, Panginoon, ng iyong dahilan kung bakit kami patuloy mong binibless, O Lord. Salamat po sa lahat ng blessings na aming na-receive for these past days, for these past weeks and months, Panginoon. At dalangin po namin na kami maging kagamit-gamit to bless other people, Panginoon. Nawa yung mga blessings na aming na-receive ay ma-share namin, Panginoon, magamit sa tama, Panginoon. Patuloy na dalangin din po namin na mangusap ka sa aming mga puso, Panginoon, na lagi naming ilagay sa aming mga puso kung paano kaming makakatulong, Panginoon, kung paano kami magbibigay more than yung kami ay makakatanggap, Panginoon. Dahil sinabi mo nga po sa iyong salita, it is more blessed to give than to receive, Panginoon. Kaya patuloy na dalangin po namin, lalo na higit, Panginoon, sa finance team ng aming church, bigyan mo sila ng wisdom kung paano pong proper na ma-manage itong mga kaloob, Panginoon, magamit sa iyong kingdom, Panginoon. Maraming salamat po. We continue to glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen. So, para naman po sa inyong mga kaloob, maaari po kayong makipag-ugnayan sa miyembro ng finance team at sila po ang magbibigay sa inyo ng instructions and guidelines kung paano nyo po maipapaabot ang inyong mga kaloob. Or pwede rin nyo pong kausapin yung inyong mga DG heads. And also, always check our GC para po sa inyong guidelines. Para naman po sa mga announcements, una po ang ating 9 o'clock prayer habit. Let's check our GC para sa mga prayer concerns, and you can also send your personal prayer concerns through your D groups. Next po ang ating family altar. Gawin po nating opportunity ito para makapag-worship, makapag-pray, at makapag-meditate ng God's Word kasama ang ating mga pamilya. Next po ay ang ating corporate prayer meeting. For now po, maaari natin itong gawin kasama ang ating mga pamilya. Every Wednesday po yan. Next po is our corporate prayer and fasting. Quarterly po ito at ginagawa natin every first month of each quarter. Next po ay ang ating prayer chain. Ginagawa po naman natin ito every other month. This coming June 13 to 14 po ang ating next prayer chain. Kindly send your preferred schedule sa ating prayer coordinating group. Next po ay ang ating Glorious Hope Recovery Program. Please check your GC para po sa inyong mga schedule. Next po ay ang ating D-Group online sharing.
Ginagamit po natin ito para makapag-share ng ating reflection, application, and prayer. Maaari din po natin itong gamitin para magkamustahan at mag-encourage ng bawat isa. Next po ay ang ating lighthouses. Ito po ay Bible studies na maaari natin gawin sa ating mga kaibigan, kapitbahay, or mga kamag-anak. Next po ay ang ating online worship service. Ito po ay every Sunday, 2 o'clock in the afternoon via Facebook Live. I-invite po natin ang ating mga kakilala at isama po natin ang ating buong pamilya para manood nito. Next po, lastly, dahil ngayon po ay first Sunday of the month, tayo po ay magkakaroon ng communion after the preaching. Sa mga makikibahagi po, pakiready na po ng inyong mga tinapay at juice. Next po, atin pong batiin ang lahat na magse-celebrate ng kanilang birthdays and anniversary this month of June. Maaari po natin silang i-greet sa ating Facebook group or sa ating GC or pwede po kayo mag-send ng personal text messages sa kanila. Happy birthday po sa lahat ng magbe-birthday this month of June at sa lahat naman po ng magse-celebrate ng wedding anniversary nila. Hello po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 28 verses 17 to 31. After 3 days, he called together the local leaders of the Jews, and when they had gathered, he said to them, "Brothers, though I had done nothing against our people, or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans." Verse 18, when they had examined me, they wished to set me at liberty, because there was no reason for the death penalty in my case. Verse 19, but because the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar, though I had no charge to bring against my nation. Verse 20, for this reason, therefore, I have asked to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain. Verse 21, and they said to him, we have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here has reported or spoken any evil about you. Verse 22, but we desire to hear from you what your views are. For with regard to this sect, we know that everywhere it is spoken against. Verse 23, when they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in greater numbers. From morning till evening, he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. Verse 24, and some were convinced by what he said, but others disbelieved. Verse 25, and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. The Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet. Verse 26, go to these people and say, you will indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Verse 28, therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles, they will listen. Verse 30, he lived there 2 whole years at his own expense, and welcomed all who came to him. Verse 31, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Salamat po sa Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y maghanda na ng ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos to our pastor. Yeah, a blessed day. Muli nagkakatipon po tayo sa ating online worship service. Bagamat physically magkakalayo tayo, still nagkakaroon po ng pagkakataon upang tayo ay magkasama-sama upang sumamba sa Panginoon. At sa pagkakataon pong ito ay mag-aaral po tayo ng kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos ay napakahalagang bahagi ng buhay ng sangkatauhan, sapagkat ito po ang ipinibigay na lunas
mula sa Panginoon sa kalagayan natin bilang mga makasalanan. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay dapat na ipagpasalamat natin. No? Sabi gano'n, thank you Lord for your precious word. At itong word na to ng ating Panginoon, this can be used for correction, protection, and direction. At ito pong mensahe ng salita ng Diyos ay hindi po mapipigilan. Ito ay magpapatuloy na lalaganap at ito ay mabisa upang ayusin ang buhay ng mga tao na makasalanan katulad ko at katulad ng bawat isa sa atin. Kaya nga po sa pagkakataon kong ito ay pag-uusapan po natin yung unstoppable gospel message. Salamat sa Panginoon dahil ang kanyang salita ay ibinigay niya. At ito pong pag-aaral natin ay hahanguin natin sa huling mga talata sa aklat ng mga gawa sa Acts chapter 28 verses 17 to 31. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us all pray. Father God, muli, salamat po sa pagkakataong ito at kami ay makapag-aaral ng iyong mga salita. Batid namin na ang mga katotohanan na iyong ipinababatid sa amin, ito po ay bahagi ng aming buhay upang kami ay manatiling matatag, matibay sa aming pananampalataya. At ganun din, ito po ay ginagamit mo upang ang mensahe ng iyong pagliligtas ay maunawaan ng sangkatauhan. At alam po namin na ito ang iyong paraan upang magligtas sa mga makasalanan. Salamat Panginoon dahil ang iyong salita ay tunay nga po na hindi mapipigilan. Ito ay magpapatuloy, magpakailanman hanggang sa muli mong pagbabalik Panginoon. Ang mensaheng mong ito ay magiging epektibo. Samahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral. Tulungan niyo po kami na maunawaan kung paanong ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Na ang iyong salita ay tunay na epektibo upang kami ay tawagin tungo sa kaligtasan. Muli Panginoon, sa iyo namin tinitiwala ang pag-aaral na ito sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Unstoppable Gospel Message. Sa kasalukuyan po, hindi pa nadidiscover yung gamot sa lumalaganap na COVID-19. At kita po natin kung paanong ito ay nag-cause ng pandemic sa hindi lang po sa isang bansa, kundi halos ang buong mundo ay tunay nga po na nandoon yung takot. Alam niyo po bang mayroong mas malala kaysa sa virus ng COVID-19? Ito po yung walang iba kundi yung kasalanan. At yung kasalanan pong yan ay taglay ng isang tao sa sinapupunan pa lang. At itong kasalanan na to ay nakakaapekto sa buhay ng sangkatauhan. Kaya nga po makikita po natin kung paanong ang tao ay nahihirapan sa kanyang pamumuhay. Kung paanong ang tao ay patuloy na lumalayo sa Diyos, nagiging matigas ang kanyang puso. Ngunit sa biyaya ng Diyos, siya po ay nagbigay ng solusyon sa atin. At itong solusyon na to ay mauunawaan natin sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At ito pong mensahe ng pagliligtas, ito po ang kwento ng aklat ng mga gawa. Makikita po natin dito kung paano ang ating Diyos ay patuloy na kumikilos at mabisa na pinalalaganap ang mabuting balita. So tignan po natin ang nilalaman ng ating pag-aaral. So, sa paraan po ng pagliligtas ng Panginoon, naroon ang mensahero, the messenger. At ito po'y walang iba kundi yung God's worker. Ang pinakamabisang bihikulo ng Panginoon upang ihatid ang mabuting balita, gumagamit siya ng mga tao. At ito yung kanyang iglesia.
na mga nagkakatipon. Ang pangalawang bahagi, sa verses 23 to 27, the message. Ang iglesia po ay nag-e-exist dahil sa mensahe niyang daladala. Kaya't nakakatakot kung ang isang iglesia nagkiklaim na siya sa Panginoon, ngunit hindi naman niya dala yung mensahe mula sa Panginoon. Kaya nga po dito makikita natin na sa paglaganap ng Ebanghelyo, mayroong message. At ito po nanggaling sa salita ng Diyos. No? Marami po kasing mga pagkakataon ngayon, nakakarinig tayo ng mga mangangaral, pero hindi na salita ng Diyos ang pinag-uusapan, kundi yung buhay nila, ang pinag-uusapan yung karanasan nila. Wala pong masama sa mga kwentong ganoon. Kung tutuusin, ang mga karanasan na yon ay nararanasan ng isang mananampalataya dahil totoo ang salita ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga na sa pag-aaral ng Ebanghelyo, naroon ang direktang paghango ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos, hindi galing sa mga opinion lamang ng kung sino-sinong tao. Kaya ikalawang bahagi nito, the message. At ang ikatlong bahagi ay yung movement. At sa movement, ang usapin po dito ay ang God's work o yung kilos ng Diyos. Kita po natin na sa paglaganap ng mabuting balita, andun po ang kamay ng Diyos. Nandun po yung kanyang plano at layunin na isinasagawa niya, isinasapatuparan niya. Kasi nga po, yung paglaganap ng Ebanghelyo, kung ito ay sa pamamagitan lang ng tao, mabibigo po tayo. Hindi po mangyayari yun, pero kita natin yung kilos ng Diyos. So mula po sa mga talata, tingnan po natin kung paanong na-develop ang mga pangyayari nito. So, umpisahan po natin. The messenger. So sa verses 17 to 22, makikita po natin, sabi sa verse 17, after 3 days, he called together the local leaders of the Jews. So andito po si Apostol Pablo. Nakarating na siya ng Roma. At nung siya nasa Roma, ito po yung isa sa kanyang ginawa. After 3 days, take note, after 3 days na naipabatid niya na yung kanyang pagnanais na tipunin itong mga leader ng mga Hudyo. Ang Hudyo po ay ito po yung mga tao na bumubuo sa relihiyon ng Judaism. At ito pong Judaism na to ay nalikha sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamantayan na ibinigay ni Moises. At una pong ginagawa niya Apostol Pablo, pag napupunta siya sa isang lugar, tinitipon niya ang mga Hudyo. At sa pagkakataon ito, dahil siya ay isang prisoner, hindi siya pwedeng gumala sa Roma. Kaya ang ginawa niya, tinipon niya itong mga leaders ng Jewish community. And when they had gathered, he said to them, so ando po yung patitipon, brothers, no? Yung address niya, brothers, kita natin na si Apostol Pablo, inilalagay niya yung sarili niya sa kalagayan ng pagiging kaisa ng mga Hudyo. Though I had done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. So, dito po sa talatang ito, sinasabi ni Apostol Pablo sa pamunuan ng mga Hudyo kung ano ang kanyang naranasan. At dito nga po pinapabatid ni Apostol Pablo na siya ay inakusahan. At ang palatang na ibinigay sa kanya ay napakabigat sa kultura at relihiyon ng Judaismo. Sinasalang niya daw itong mga tao, yung mga tao ng Diyos, at yung kultura na ibinigay ni Moises, binabago niya daw. At yun po ang palatang na ibinibigay sa kanya. At dahil po sa pangyayaring ito, yung mga Hudyo, babalikan po natin yung kwento ng Aklat ng Mga Gawa, nagnanais po itong mga leader ng Hudyo sa Jerusalem na siya ay maipapatay.
At dahil walang kapangyarihan ang kanilang relihiyon para patayin siya, ang ginawa ng mga leader na to, ibinigay si Apostol Pablo sa kamay ng mga Romans, ng government na nag-exist noon. Kasi ang gobyerno ng Roma, sila yung may kakayanan para maglapat ng pausang kamatayan. Kaya si Apostol Pablo, naroon siya sa kalagayan na katulad nito. Then, tuloy pa natin. Ito po yung nangyari. Sabi sa verse 18, when they had examined me. So, nasa trial court si Apostle Paul at inimbestigahan, pinag-aralan ng kanyang sitwasyon, they wish to set me at liberty. Take note, liberty. Ibig sabihin, nakita si Apostle Pablo na walang ginawang kasalanan. Because there was no reason for the death penalty in my case. So walang mabigat na kasalanan ginawa si Apostol Pablo para siya'y pausahan ng kamatayan. At ito pong pangyayaring ito ay katulad ng nangyari sa ating Panginoong Hesus. Although ang ating Panginoong Hesus, dahil sa bahagi ng plano ng Diyos na paraan ng pagliligtas ay yung kamatayan ng Panginoong Hesus, alam natin, nagtagumpay yung mga accuser ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa buhay ni Apostol Pablo, ganun din, patuloy na hinuhusgahan at hinahatulan at gustong ipapatay yung mga naglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus, bagamat siya ay pinaratangan ng kamatayan, may mga taong nagsasabi na ang Panginoong Hesus wala talagang kasalanan, tulad ni Judas. Sabi ni Judas, I have sinned by betraying innocent blood. And then, nung nakapako ang ating Panginoong Hesus sa Lucas 23 verse 47, now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, certainly, this man was innocent. No? Yung centurion yun, yung mga sundalo yun, na naglatigo sa kanya at nagpako sa kanya sa pusa. Sila mismo, alam nila ang Panginoong Hesus, inosente. Ngunit, kita po natin dito, si Apostol Pablo, though innocent, still, he was put under trial. So, ang tawag po natin dito ay persecution. Ito ay bunga ng crafty charges, no? Mga nilikha at may pandalayang pawaan ng pag-aakusa. No? And basically, ganyan po ang nagaganap sa mga mensahero ng salita ng Diyos. Talagang maraming mga kumukontra. At ito ang naranasan ni Apostol Pablo. At ito rin po ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Sa John 15 verses 20 to 21, ang Panginoong Hesus nagbigay ng babala sa kanyang mga alagad. At itong babalang ito, totoo din po ito sa mga mananampalataya sa kasalukuyan. Sabi pong ganon ng Panginoong Hesus, remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecute me, they will also persecute you. If they keep my word, they will also keep yours. So, hindi may iwasan ang persecution sa panahong ito. At anong dahilan? Pinaliwanag sa verse 21, dito sa John 15. Sabi sa verse 21, but all these things they will do to you on account of my name. So talagang dahil sa pangalan ng Panginoon ano pa yung pinakapuso ng persecution? Because they do not know Him who sent me. So dito kita po natin na ang persecution, ito'y pinasisimulan at ginagawa ng mga taong hindi talaga kilala ang Diyos. Kaya po, habang ang mga tao po hindi kumikilala sa tunay na Diyos, yung pong persecution, hindi mawawala yan. Kaya kapatid, naranasan mo na bang ma-persecute? Welcome to the club.
At ganyan po talaga ang buhay ng mga mensahero ng salita ng Diyos. So, tuloy pa po natin. So, the messenger. Sabi sa verse 17, verse 19 I mean, but because the Jews objected. No? So, walang nakitang kasalanan kay Apostle Paul, pero yung mga Hudyo sa Jerusalem, hindi sila pumayag at gusto nila talagang i-persecute itong si Apostle Paul. I was compelled to appeal to Caesar, though I had no charge to bring against my nation. So sabi ni Apostle Paul, kita natin dito si Apostle Paul, mahal niya yung kanyang mga kababayan. Mahal niya yung mga kapwa niya, Hudyo. Ngunit dahil nga itong mga Hudyo sa Jerusalem, talagang pinipilit siyang kasuhan at pinipilit na talagang ginagawan siya ng mga hindi magagandang pawata. So, again, kita natin dito si Apostle Paul, itiniwala niya yung sarili niya sa pamahalaan na nag-e-exist ng mga panahon. So, ganun talaga ang respeto ni Apostle Paul sa government. And then, sabi pa sa verse 20, for this reason, therefore, I had asked to see you and speak with you. So, ito pala yung dahilan kaya niya tinipon itong mga Jewish leader. Gusto niyang ipaalam sa kanila kung ano yung kalagayan niya. No? Dinidepensahan ni Apostle Paul ang kanyang sarili sa harapan itong mga Jewish leader. Kasi nga, kung gusto niyang maging epektibo para ipangaral ang mabuting balita dun sa lugar na kung saan nandun siya ngayon, dapat may malinis siyang patotoo. Kaya ito, at nais abutin ni Apostle Paul yung mga Hudyo. Kaya po gusto niya maging maganda, mabango ang kanyang pangalan. Sa pangangawal po ng salita ng Diyos, importante yung patotoo ng mga ngawal. Kasi yung mensaheng dala-dala natin, gaano man yan kaganda, kung yung buhay natin taliwas dun sa mensaheng dala-dala natin, hindi nagiging kaakit-akit yung mensahe at hindi nagiging katanggap-tanggap. Kaya si Apostle Paul, kita natin dito. No, ito yung una niyang paraan. Siya maging epektibo, gusto niya maging malinis ang kanyang yung pagkakilala sa kanya ng mga tao na nais niyang abutin. Sabi pang gano'n, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain. So, nabilanggo ang Panginoong Jesus. Dito si Apostol Pablo, naranasan niya rin ang pagpapawatan. Pero yung pagpapawatan kay Apostol Pablo because of his hope. At itong hope na to, yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Sa Jeremiah chapter 17, verses 7 to 8, kita natin dito yung hope of Israel. Sabi, though our iniquities testify against us, act, O Lord, for your name's sake, for our backslidings are many. We have sinned against you. Dito si Jeremiah, tinitingnan niya yung kalagayan ng mga Israelita na talagang mga backslider sa Panginoon. At sabing gano'n, O you, hope of Israel, its Savior in time of trouble. So, yung hope of Israel na pinapangawal ni Apostle Paul is none other than yung plano na pagliligtas ng Diyos. At ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At nabanggit din yan sa chapter 17 verse 13. Muli sabi ni Jeremiah, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be put to shame. Those who turn away from you shall be written in the earth, for they have forsaken the Lord, the fountain of living water. So itong hope of Israel, simula pa nung una, marami nang nagtatatwa sa kanya, marami nang tumatanggi sa kanya. Pero itong hope of Israel, naniniwala si Apostol Pablo at yung mga kausap niyang Hudyo, naniniwala rin. Isa lang ang tagapagligtas nila.
At ito yung ibibigay ng Mesiyas. At yun po ang dahilan kaya si Apostol Pablo nagsasakripisyo at tinitiis niya yung mga paratang na yun. Kaya siya nakarating ng Roma sa pagkakataong yun dahil nais niyang ipabatid itong hope of Israel. So, yan po yung messenger. So, meron siyang persuasion na ginagawa sa kanyang mga kausap. At ito yung kanyang compelling cause ba't siya napunta ng Roma. At itong messenger na to, sabi pang gano'n sa verse 21, "And they said to him, we have received no letters from Judea about you." Sumagot yung mga kausap ni Apostle Paul. "And none of the brothers coming here has reported or spoken any evil about you." But kita natin dito si Apostle Paul, malinis pala ang kanyang record sa mata ng mga Hudyo dito sa Roma. But, ito po, ba't pumunta yung itong mga pinuno ng Hudyo? Sabi nga, "We desire to hear from you what your views are." Tungkol saan? "For with regards to this sect, we know that everywhere it is spoken against." Ano po yung sekta na tinutukoy dito? Sa Acts chapter 11 verse 26, nung pong lumalaganap ang ebanghelyo, ganito po na kilala ang mga mananampalataya. Sabi nga, "For a whole year, they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians." So, ang Christian, itong pangalang Christians, una po yung na-mention o ibinigay na titulo sa mga disipulo ng Panginoon dito sa lugar ng Antioch. At ito pong Christian na to ay kinukonsider na isang sekta ng Judaism at that time. At ano bang meron dyan sa Kristyanismo na yan? Yun ang gustong malaman ng mga kausap ni Apostle Paul. At sa pagkakataon ito, bilang mensahero, makikita natin yung permission. Clarify Christianity. Ang pangangawal po ng salita ng Diyos ay hindi po dapat pilitan. No? Importante na ipanalangin natin sa Panginoon na magbukas ng pintuan ng Panginoon upang yung mga tao ay tunay na magbigay ng panahon upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, napakaganda na matalino nating ipahayag ang salita ng Diyos sa lugar at panahon na kung saan ito ay talagang napagkasunduan. Importante po yun. Kaya hindi po ako sang-ayon dun sa mga nangangawal sa kalsada. Kasi yung mga tao, hindi sila nakahandang makinig ng salita ng Diyos. At hindi nila mauunawaan kung ano yung mensahe mo kasi kung itong mga taong to namimili sa palengke. So, dadaan-daan sila at hindi nila makuha yung buong konsepto ng napakagandang mensahe ng salita ng Panginoon. At minsan naman may nangangawal sa bus. At sa pangangawal, yung iba natutulog, nagpapahinga. May mga pagkakataon hindi nila maintindihan yung sinasabi ng mga nangangawal. At usually yung nangangawal nagmamadali. So, hindi po tamang venue yung mga lugar na yon. Bagamat, naniniwala din po ako na pwedeng gamitin ng Panginoon yung mga pagkakataon na yun upang magtanim ng salita ng Diyos dun sa puso at isip ng mga tao. Ngunit ganun pa man, importante na mayroong tamang lugar upang ipangawal ang salita ng Diyos. Kasi kung wala sa tamang lugar, yan po yung dahilan kaya maraming mga pawatan sa mga mananampalataya na yung mga tao na yan nasisiraan ng ulo. Yung mga tao na yan wala sa tamang pag-iisip. Yung mensahe nila pasigaw-sigaw.
Ganon ang naiiwang impression sa mga mananampalataya dahil nga hindi nila napapakinggan ng buo ang mensahe ng mabuting balita. So as a messenger, kumuha tayo ng tamang venue, tamang lugar, tamang pagkakataon upang maipangawal ang mabuting balita. At ganyan po ang unstoppable gospel message. Sabi sa Acts 26 verses 28 to 29, kita natin dito si Apostle Paul, bagamat siya'y nakabilanggo, nagnanais pa rin siya na yung kanyang mga accuser ay kanyang madala sa Panginoon. Sabi niya gano'n, "In a short time, would you persuade me to be a Christian?" No, sabi ni Agrippa, isang persecutor niya. And Paul said, pansinin niyo, "Whether short or long, I would to God that not only you, but also all who hear me this day might become such as I am." Talagang bawat pagkakataon, ginagamit ito ni Apostle Paul upang tipunin yung mga tao at maipangawal niya yung mabuting balita. At yung mga taong pinapangawalan niya, nakikinig sa kanya. No? Dito sa Acts 26, makikita po natin dyan kung ano yung mga sinabi ni Apostle Paul. So persuasion, importante po yan. Nabanggit po ni Louis Berkhoff, isang mahusay na mangangaral. Sabi, "The church is the guardian of the truth, the citadel of the truth, and the defender of the truth over against all the enemies of the kingdom of God." Yan ho ang dahilan ba't nag-e-exist ang church. Pangalagaan natin yung katotohanan. Kung mayroong maling pagkaunawa sa katotohanan, dapat po manindigan tayo at ipaalam natin ano ba yung tama, ano yung totoo. At ganyan po si Apostol Pablo. Tumatayo siya sa lugar ng Roma upang ipaalam sa kanila ang katotohanan ng Ebanghelyo. Meron ng church sa Rome, pero ba't siya pumunta doon? Kasi nga po, ang dahilan upang ipaliwanag ang mensahe. Ang pangalawang punto na pinag-usapan dito sa pinag-aaralan natin is the message. So sa verses 23 to 27, sabi pong gano'n sa verse 23, "When they had appointed a day for him," so take note, appointed day, appointment yung kanilang pag-uusap. "They came to him at his lodging in a greater numbers." So mayroong specific place sa pagtitipon na ito. Kasi nga po, importante yung pag-uusapan nila. Ito yung mensahe ng salita ng Diyos. Kaya dapat humanap ng tamang venue, tamang oras para pag-usapan ito. Ang Word of God sagrado. Kaya po importante na huwag tayong pipili ng lugar na masisira lang o hindi mauunawaan ang pagpapahayag ng mensahe ng salita ng Diyos. Sagrado po kasi ang salita ng Diyos. At ganun po, binigyan ng importansya ang mensahe ng salita ng Diyos. Gaano katagal yung kanilang pag-uusap? From morning till evening, he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. So, tingnan niyo po yung pag-uusap na to. Hindi isang oras lang yan. Iba po, isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos, medyo tinatamad na tumatalikod na, pero ang taong interesado sa katotohanan, dapat maglaan ka talaga ng oras diyan. Kasi nga po, ang usapin na tinatalakay sa salita ng Diyos, this is a matter of life and death. So kung pinapahalagahan mo ang buhay mo, bigay ka ng panahon para maintindihan ang salita ng Diyos. At ganito po yung mga Hudyo.
nakausap ni Apostol Pablo. At ano yung content ng pag-uusap nila? Kita po natin dito si Apostle Paul testifying to the kingdom of God. Ito po, pinapaalam ni Apostle Pablo kung ano yung mga ginagawa ng Diyos sa dun sa mga pinuntahan niya, kung paanong nagpagaling ang Panginoon, kung paanong kumilos ang Panginoon sa buhay niya at sa buhay ng mga mananampalataya, kung paanong nararamdaman at nararanasan ang Diyos sa mga pagkakataon na ipinangangaral ang mensahe ng mabuting balita. Yun po yung kingdom of God. At yung kingdom of God, tinutukoy din ito yung pagbabagong nararanasan ng mga tao, yung taong sumasamba sa Diyos-Diyosan and then tumigil na siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung taong babaero, tumigil na doon, yung taong naninira ng kapwa. Ganun po ang usapin sa kingdom of God, yung transformation of life. At yun ang binabahagi ni Apostle Paul. Pero hindi lamang po yun, kundi andoon yung pag-uusap patungkol sa Panginoong Jesus. Tungkol kay Jesus. At yung mga usapin tungkol kay Jesus, ito po yung pinatunayan ni Apostle Pablo gamit yung existing Bible ng panahon na yun. At ito po yung walang iba kundi yung isinulat ni Moses at ng mga prophets. Hindi po pwedeng pag-usapan si Jesus na hindi mo ginagamit ang Bible. So, importante yung mga kawanasan sa usapin, anong nawanasan mo mula sa Panginoon, pero hindi po natatapos yun doon. Dapat pag-usapan natin anong sinabi ng salita ng Diyos. Kasi tandaan natin, yung nakasulat, ito po yung matibay na batayan ng katotohanan. At ganun po, nagpaliwanag si Apostle Paul, ginamit niya yung Law of Moses and the prophets. Kasi nung panahon na yan, alam naman natin, hindi pa kumpleto yung New Testament at isinusulat pa lang. Sa panahon po natin ngayon, let us use the Old and the New Testament. Kasi si Jesus, pinag-uusapan na po siya. Hindi pa man pinapanganak. No? Yun nga po yung pinapaliwanag ni Paul. At tayo po ngayon sa New Testament, ang usapin tungkol kay Jesus ay yung kanyang history. Ano ba yung kwento ng mga saksi sa ginawa ni Jesus? So, yun po yung gospel message. Yung ipinangakong gagawin ng Panginoong Jesus sa lumang tipan, at ito'y naganap sa bagong tipan. So, that is the gospel message. So, kilala ba natin si Jesus? Importante po yan sa pagbibigay ng mensahe. Sa Luke chapter 1, verse 30 to 32, sabi pong ganun, and the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. So si Jesus, usapin na siya sa lumang tipan pa lang. At sa New Testament, sa bagong tipan, naganap yung ipinangako. Kaya nga po, hindi tayo magkakamali kung sino ang tagapagligtas. Ang mga relihiyon po ngayon, may mga pinopromote ng mga tao. Pero yung mga tao ipinopromote nila, take note, pinag-usapan lang yung mga tao na yun, matapos nilang itatag yung relihiyon nila. Pero si Jesus, hindi pa man pinapanganak, pinag-uusapan na kung ano ang gagawin niya, kung paano siya magliligtas. Kaya nga po, yung tagapagligtas na sinugo ng Diyos, siya po'y matagal nang pinagplanuhan. Kaya hindi tayo magkakamali kung sino talaga ang tagapagligtas. Kaya kung nais mong maligtas, ay importante lumapit tayo kay Jesus. Kasi kung hindi ka lalapit kay Jesus, I'm telling you, walang kaligtasan doon. Dahil si Jesus lang ang tunay na tagapagligtas sa mga makasalanan. Nakatulad ko at katulad mo. So, eto po si Jesus. Yan ang discussion ni Apostle Paul at kausap yung mga Hudyo. At dito po, God's promise exposed. Dahil yung mga Hudyo, nakausap ni Paul,
hindi pa nila ganong naunawaan yun. Pero si Apostle Paul bilang apostol na itinalaga ng Diyos, siya po yung nagpapaliwanag ng Old Testament sa New Testament. So, ganyan po ang mga apostles. Sa 1 Peter chapter 3, verse 15, sabi, but if your hearts honor Christ and the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect. So, kita po natin dito bilang mga mananampalataya, pag may nagtanong patungkol sa kalagayan ng kaligtasan na tinatamasa natin o pinananampalatayanan natin, importante, we are prepared to make a defense. Kasi may mga tao na talagang hindi sila maniniwala. Aakusahan pa nila yung mensahe ng mabuting balita. At bilang mananampalataya, importante na alam natin paano natin ipagtatanggol ang mabuting balita o ang mensahe ng kaligtasan. Kaya nga po hindi tama na tumatagal tayo sa pananampalataya natin at hindi tayo lumalago sa kaalaman. Kasi dumadating ang pagkakataon, kailangan natin itong ipaliwanag. At yan po yung sinasabi ni Apostle Peter. Prepared to make a defense to anyone, take note, anyone. At pwedeng maranasan natin yan. Kaya importante ang tamang pag-unawa ng salita ng Diyos. Importante na nag-aawal tayo ng doktrina ng salita ng Diyos. Hindi lang yung mga inspirasyon na mga pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi lang gano'n. Hindi lang po testimony. Hindi po eh. Importante rin yung matibay na paghawak sa salita ng Diyos. So the message. Sabi pa sa verse 24, tuloy po natin itong aklat ng mga gawa. And some were convinced by what he said. But others disbelieved. So, gaano man ka-persuasive si Apostle Paul, gaano man kahusay sa pangangaral at pagpapaliwanag, meron pa rin palang hindi sumasampalataya. Sa John chapter 1 verses 10 to 11, makikita po natin, sabi ni Apostle John, ang Panginoong Yesus nung pumunta siya dito sa lupa, pumunta siya sa kanyang mga kababayan. Sabi sa verse 11, He came to His own, and His own people did not receive Him. Mayroon palang ganong kalagayan. At dito po si Apostle Paul, pinapangaral ang Panginoong Yesus, and yet the people are, some of them, or most of them, do not believe. Kaya nga po, ano sabi sa verse 25, and disagreeing among themselves. They departed after Paul had made one statement. So si Apostle Paul, pinapaalam sa atin na mayroong binitawan si Apostle Paul dito sa mga tao na ayaw sumampalataya. Ang mensahe po ng salita ng Diyos, hinahamon tayo para magdesisyon. So yung mga kausap natin, pag nangangaral tayo ng Word of God o nag-share tayo ng Word of God, kailangan silang dumating sa pagkakataon ng pagdidesisyon. At dito po, gospel prophecy evaluated. Makikita natin dito na ang pangangaral sa salita ng Diyos, importanteng nauunawaan. Kasi paano ka magdidesisyon kung hindi mo naintindihan? Mali po yung nagdidesisyon tayo ng pagsunod sa hindi natin naintindihan. No, yun po yung mga fanaticism. Mali po yun. Importante na ang salita po ng Diyos ay humahamon sa ating kaisipan para tingnan ang mga bagay-bagay and then magbigay tayo ng commitment. Ganun po ang mensahe ng salita ng Diyos. So itong message na ito, sabi pa sa verse 25, ano yung binitawan ni Apostle Paul bago umalis itong mga tao? Ito po ay walang iba kundi yung quotation sa aklat ng Isaiah.
Nag-quote si Apostle Paul ng bahagi ng banal na kasulatan. Sabi niya gano'n, the Holy Spirit was light in saying to your fathers through Isaiah the prophet. So take note, although kay Isaiah hinango, no, yung sa book na Isaiah hinango, yung sasabihin ni Apostle Paul, pero binigyan din ni Apostle Paul na hindi si Isaiah yung nagsasalita, kundi yung Holy Spirit. At ito po yung sabi sa verse 26, go to these people and say, you will indeed hear but never understand, and you will indeed see but never perceive. So sa panahon pa lang ng lumang tipan, yung mga Israelita, ang dami nilang nakikita na ginawa ng Diyos. Yung kwento patungkol dun sa dagat na pula, yung kwento patungkol dun sa plague in Egypt, nabalitaan nila yun, yung pinakain sila ng mana, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Narinig na nila yun. Pero, matigas ang puso nila. At dahil po sa pangyayari niya, ganun din po ang kalagayan ng mga taong kausap ni Apostol Pablo na tumatanggi sa mabuting balita. At ito pong pagtanggi sa mabuting balita na kinote sa Isaiah, ginamit din po yan ng Panginoong Yesus sa Lucas 8, verses 9 to 10. And when his disciple asked him what this parable meant, no, yung pong parable na binibigay ni Jesus pag nangangaral siya, sabi ni Jesus, he said, to you, no, tinutukoy niya yung mga alagad, it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for others, they are in parable so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. So meron palang ganong kalagayan. Hindi nila maunawaan yung mga bagay na galing sa Diyos. Pero take note, yung pagkaunawa, ito'y biyaya ng Diyos. Kilos ng Diyos dun sa tao. At dito po sa mga disipulo, to you it has been given. Kaya nga po, kung nakakaunawa tayo sa mensahe ng salita ng Diyos, magpasalamat tayo kasi pinigay sa atin yung pribilehiyo na yan. Kaya po, napakaganda na makita natin yung biyaya ng Diyos na dumadaloy sa ating mga buhay. Yung pagkaunawa sa kanyang salita. Tuloy pa natin. So, sa verse 27, sabi pang gano'n, nung kinukote ni Apostle Paul, sabi, for these people's heart has grown dull. And with their ears they can barely hear. And their eyes, they have closed. Take note. Pinikit kasi nila yung mata nila. Ibig sabihin, naririnig na nila yung mabuting balita and yet pinipili nila na huwag makinig. Pinipili nila huwag makita. Pinapakita na yun. Kaya nga po itong pangangawal ng salita ng Diyos, mayroong iba sa atin. Tumatanggi. Ayaw makinig. Pero naniniwala ako, kaya mo napapakinggan ang mga bagay na ito ngayon, marahil gusto kang kausapin ng Diyos. Marahil gusto ipakita ng Panginoon yung plano niya na pagliligtas sa iyo. Kaya nawa, manatili kang nakikinig. Dahil may plano ang Panginoon sa iyo. At dito po, itong mga kinakausap dito ni Apostle Paul, they choose not to see. Sa John chapter 12, verses 36 to 40, dito naman po ipinakita ni John, yung writer nitong Book of John. Sabi niya, while you have the light, believe in the light. Sabi sa 37, though he had done so many signs before them, they still do not believe in him. So take note. Ayaw nila eh. Therefore, they could not believe, for again Isaiah said, kinote yung book of Isaiah. Hindi pili kasi nila, ayaw na hindi makinig. Kung tutusin, walang mapupunta sa impyerno na ayaw niya. Kundi lahat ng mga taong nasa impyerno kasi gusto nila doon. Pinili nila talikuran ng Diyos. Pinili nila na suwayin ng Diyos. Pinili nila na huwag makinig sa mabuting balita. Kaya sila nandoon. Kaya nga po yung pagtanggi sa mabuting balita,
Ginugusto yun ng tao. Pero ang biyaya po ng Diyos sapat para abutin itong mga makasalanan katulad natin. Importante na makinig tayo. Sabi pong ganun, yung hindi makikinig, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn and I would heal them. Kasi nga, kung makikinig, there can be healing. Pero yung defiance, matigas, ayaw makinig, God's punishment and force dun sa mga tao. So yan po yung mensahe ng mabuting balita. Sabi pa sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, and then yung verse 14. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Bakit tinanggap yung Spirit? That we might understand the things freely given us by God. So yung pagkaunawa pala, dumadating sa isang tao dahil ibinigay yung banal na Espiritu. So, ang gift ng Panginoon sa taong inililigtas niya ay yung Holy Spirit. At isang kakayanang binibigay ng Holy Spirit is for us to understand. And then sa verse 14, kung wala yung Holy Spirit, ito po yung natural man. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ganun po pala. So, ang natural man, kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, hindi natin maintindihan yung mga bagay na nais ipaalam ng Diyos. Pero, kita po natin dito yung biyaya ng Panginoon. Naroon ang banal na Espiritu. Sabi nga po ni Sinclair Ferguson, it's not that the gospel is intellectually hard to understand. It's that it's hard for the depraved heart to take. Yun po talaga ang problema. Kasi yung puso hindi pa nababago. Kaya nga po, importante magpabago tayo ng puso natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil nandyan siya. Tinatawag niya tayo. Marahil itong mensahe na to, paraan ng Diyos para tawagin ka upang lumapit sa Kanya. At maunawaan mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Kaya po, sa biyaya ng Diyos ang kaligtasan. At kung ikaw ay naligtas, naunawaan mo ang salita ng Diyos, hindi ka rin pwede magmalaki. Kasi yung pagkaunawa sa salita ng Diyos, kilos ni Lord yan. Kaya importante magpasalamat. Etong pong mensahe na ito, hindi na natili sa panahon nila. There was a movement. So ito yung point number 3. Therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. Dati po kasi ang mga Hudyo, akala nila sila lang ang mga special na tao. At maliban sa kanila, wala nang ibang special sa mata ng Diyos kundi sila lang. Pero binabalik ni Apostle Paul yung ganung pananaw. Ang mensahe ng kaligtasan hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pinakikita dito, ito'y para sa mga Hentil din. At nung nagsulat si Apostle John, sa John 3:16, sabi, for God so loved the world that He gave His only Son. Dito po yung word na tinutukoy ay yung lahat ng uri ng tao. No? For God so loved the Jew. Yun ang pananaw nila. Pero sabi ni Apostle John, for God so loved the world. Every kind of people, minahal ng Diyos. Ibig sabihin, anumang lahi mo, Pilipino, Amerikano, Chinese, Koreano, or whatever, yung gospel message para sa iyo. At yung kamatayan ng Panginoong Yesus, hindi lang para sa Hudyo, kundi ito ay para sa lahat ng uri ng tao. They will listen. At ito po yung, sa movement, mayroong extension. Pag sinabi nating extension, gracious propagation. And then,
Sabi pa sa verse 30, he lived there 2 whole years at his own expense. So si Apostle Paul, nakabilanggo. For 2 years, nagstay siya sa Roma. Pero bagamat siya nakabilanggo, still, nagamit yung pagkakataon na yun upang ipangawal ang mabuting balita. At dito po yung lugar kung saan siya naka-house arrest. Siya po yung nagbabayad ng renta. Of course, hindi na kaya ni Apostle Paul magtrabaho. Kaya yung pambayad sa renta, ito po yung galing sa support ng mga kapatiran. At marami pong mga talata sa mga epistle na sinulat ni Apostle Paul kung paano siya sinusuplayan ng mga churches para magawa niya yung kanyang ministry. So for 2 years, ganun ang kalagayan ni Apostle Paul. At ito pong pangyayaring ito ay katuparan ng Acts chapter 1, verse 8. No? Sabing gano'n, you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So kita po natin dito na ang kwento ng Book of Acts, hindi po tungkol kay Apostle Paul. Ang kwento ng Book of Acts ay patungkol sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At ang paglaganap ng mabuting balita, may mga taong ginagamit ang Panginoon. Simula sa Jerusalem hanggang Judea, iba't ibang mga tao po yung ginamit ng Panginoon. Ngunit para maabot yung to the ends of the earth, yung known world noon o yung lugar kung saan populated ng mga tao na nais abutin ng Panginoon ng kanyang mabuting balita, he used Apostle Paul. So, natupad itong to the ends of the earth. Pero yung to the ends of the earth, tandaan po natin, hindi natapos sa Book of Acts. Kundi ito po yung nagpapatuloy sa panahon natin ngayon. Kaya ikaw at ako, kailangan po nating patuloy na matyaga at patuloy tayong magpagamit sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kasi bawat henerasyon, may mga panibagong tao na umuusbong and they need to hear the Word of God. Sabi pong gano'n, and welcome all who come to Him. So hindi na choosy si Apostle Paul. Hudyo, Hentil, pinapangawalan niya na. At ano yung content ng pangangawal niya? Proclaiming the kingdom of God and the teaching about the Lord Jesus Christ. Again, yung movement, may message na dala-dala. Kaya nga po tayo as a church, nag-e-exist tayo because of the gospel message. Kaya kung aalisin mo yung gospel message sa church, then baka hindi na yung church ni Jesus. Kaya importante na ang church, dala-dala natin yung mensahe about the kingdom of God and tungkol sa Mesiyas, sa tagapagligtas. Importante makilala natin siya at ipakilala natin sa ibang tao. Kasi importante gawin natin yan, sabi dito, with all boldness and without hindrance. Ganyan po ang church. Ganyan ang Christianity. Importanteng may paninindigan tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si Apostle Paul, nung sumulat siya ng Book of Romans, chapter 1, verses 14 to 16, makikita natin dito yung kanyang kalooban. Sabi, I am under obligation. I am so eager. I am not ashamed to everyone. Kita natin dito, inilagay ni Apostle Paul yung kalagayan niya na hindi kumpleto yung buhay niya. Hindi niya nagagawa yung kalooban ng Diyos kung hindi siya mangangawal. Ganun nakita ni Apostle Paul yung dahilan ng buhay niya. Nabubuhay siya para ibahagi ang mabuting balita. At tayo po bilang isang iglesia, ano yung patuloy na mandato ng expansion? At itong expansion ay growing proclamation. Sabi nga po ni J.I. Packer, always and everywhere the servants of Christ are under orders to evangelize. In summary, kita po natin dito, the messenger.
God's worker. Ito po yung mga witness to God. Gospel promoter. Nagpapatuloy ang paglaganap at ang mensahe ng Panginoon ay hindi napipigilan dahil may mga manggagawa siya, may mga messenger. And then ang ikalawang ingredient, the message. The message is none other than God's Word. Ito po yung witness of God. Hindi na natin nakita si Jesus. Pero may mga taong nakakita sa Kanya. Hindi natin alam kung ano yung mga nangyari in the past. Pero may yung mga eyewitnesses nagsulat. Kaya nga po every time we go back to the Bible at itong Bible na to, ito yung sinishare natin sa mga tao, then we are continuing yung purpose natin to spread the good news. Ito po yung gospel presentation. Take note, walang gospel presentation kung walang word of God. Oh, you can have testimonies. Maganda yon, pero yung testimony natin, nagiging credible yan. Kasi nga, yung nararanasan natin, hango sa sinasabi ng salita ng Diyos. The message. And then the movement, take note, this is God's work. Hindi man's work yan, God's work yan. Kaya nga po nagpapatuloy yan sa bawat generasyon eh. Kasi may kilos ang Diyos. Witnessing for God ang issue sa mga pangyayari na yan. Gospel propagation. Take note, we as a church, tayo bilang mananampalataya na bahagi ng iglesia, taglay po natin yung unstoppable gospel message. At itong unstoppable gospel message, importante na ipaalam natin yan sa maraming mga tao. Nagbabago ang mga pangyayari sa buhay natin, pero yung mensahe ng salita ng Diyos, nananatili yan. Hindi nagbabago yan. Ipangawal natin ito in the most relevant way, pero huwag nating baguhin. Kasi yung mensahe na to, akmang-akma sa kalagayan ng sangkatauhan. Bilang makasalanan, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kung naliligaw tayo ng landas, ang salita ng Diyos ay ilaw sa landas na ating tatahapin. Kung tayo ay nanghihina at nanlulupaypay, we can find encouragement from the Word of God. Makakita tayo na may pag-asa ang buhay. Kasi ang Diyos ay buhay. Kumikilos siya. At nawa, let us continue to carry this unstoppable, unchanging gospel message of God. Taglayin po natin ito. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa mensahe ng iyong pagliligtas sa mga makasalanan. Katulad ko at katulad ng mga taong kasama ko ngayon. Salamat Panginoon dahil yung mensahe na galing sa iyo, ito'y nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa panahon namin at alam namin hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon, ang mensaheng ito ay dapat maipangawal. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo kami na maging tapat at kami ay maging kagamit-gamit upang ipahayag, ipakalat itong mabuting balita na iyong ipinaunawa sa amin sa tulong ng banal na Espiritu. Nawa, masumpungan mo ang iyong iglesia na matapat sa iyong salita at nagmamahal sa iyo ng lubusan. Muli, Panginoon, salamat sa mga napakinggan namin ngayon. Nawa, ang bawat isa na nakapakinig, taglayin nila ang pagdadala ng ebanghelyong ito at ito'y ipalaganap nila. At kung sino man ang kasama naming nakikinig ngayon na hindi ka pa niya nakikilala, Panginoon, nawa kaawaan mo siya, buksan mo ang kanyang puso at isip upang maunawaan niya ang katotohanan
ng iyong pagliligtas. At nawa, isuko niya ang kanyang buhay sa iyo at talikuran niya ang mga masasamang gawi sa kanyang buhay. At ganun din itong pandemya na ito, bagamat wala pang gamot, pero alam namin, kung hindi ka makikilala ng sino man, napakalalang karamdaman, napakalalang kalagayan, isang eternal na pahusang nag-aantay. Ngunit dahil may ebanghelyo, alam namin na itong malalang sitwasyon ng tao, may lunas na. At ito'y galing sa iyo. Nawa kami bilang mananampalataya, maging masipag kami na ipalaganap itong gamot sa kalagayan ng mga makasalanan. Salamat sa biyaya ng iyong salita. Muli, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay magsabi na Amen. Ngayon po ay ang unang Sunday sa buwang ito, kaya po katulad ng ating nakaugalian, magkakaroon po tayo ng pag-aalaala sa natapos na gawain ng Panginoong Yesus gamit ang elemento ng tinapay at ng juice. No? So, ihandaan nyo na po yung mga elements na yan. At tayo po ay sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng ganitong kaugalian. Bakit ba natin yan ginagawa? Sabi kong ganoon sa unang Korinto chapter 11 sa verse 23, sabi, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kunin po natin yung tinapay. Tayo po ay alalahanin po natin yung ginawa ng Panginoon. Ito pong tinapay na to ay hindi po ito nagiging katawan ng Panginoong Yesus, ngunit gagamitin po natin ito bilang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Alalahanin po natin kung paanong ibinigay ng Panginoon ang kanyang katawan. Ito'y nakaranas ng pagdurusa. At yung pagdurusa na kalakip nun, yung parusa para sa mga makasalanan, ito po ay tinaglay ng ating Panginoon Yesus. Bago po natin kainin, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos na gawain mo sa krus ng Kalbaryo. Batid namin na kinailangan na ikaw ay maging tao upang kami na i-represent mo upang tubusin sa kasalanan ay ikaw ang dumanas ng mga parusang ito. Panginoon, salamat dahil alam namin na ikaw lang ang katanggap-tanggap na handog, hain na mag-aalis ng kasalanan. Salamat sa iyong natapos na gawain. At inaalala po namin ito at kami nagpupuri sa iyong biyaya ng pagliligtas. Salamat dahil sa mga latay mo. Alam namin na dito kami gumaling. Ito ang dalangin namin sa iyo na may pasasalamat. Kainin po natin ng sabay-sabay ang tinapay nito. Gamitin naman po natin ang ikalawang elemento. Sabi po sa verse 25 dito sa 1 Corinthians 11,
Pagkatapos nila kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sa batas po ng Diyos, sabi pong gano'n, walang pagpapatawad sa kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. Sa sistema na ibinigay ng Diyos, sabi pa, walang paglilinis kung walang pagdanak ng dugo. Kaya nga po, kinailangan na ang Panginoong Yesus ay mamatay. Kinailangan ang kamatayan. At ito'y inilarawan na pagdanak ng dugo. Alalahanin po natin kung paanong inialay ng Panginoon ang kanyang buhay. Tandaan po natin ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya kinailangan siya na author of life. He gave up His life para tayo na dapat mamatay, magkaroon ng buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Dahil sa iyong kamatayan, kami na mga sumampalataya sa iyo, alam namin kami yung dapat mamatay. Kami po ay dapat mapunta sa ikalawang uri ng kamatayan. Ngunit dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, alam namin yung ikalawang kamatayan ay hindi na namin dadanasin. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil sa buhay na ipinagkaloob mo, alam namin na ikaw ay makakapiling namin sa magpasawalang hanggan. Salamat po, Panginoon, at inaalala namin ang buhay na ipinagkakaloob mo sa mga sumasampalataya sa iyo. Ito ang dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Inumin po natin ang sama-sama. Bago po tayo magtapos, sabi pong gano'n dun sa talata, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga po ito pong pag-aalaala sa kamatayan, hindi po tayo dapat malungkot, bagkus dapat maging masaya tayo. Sapagkat alam natin ang Panginoong Yesus, oo, namatay siya. Ngunit siya'y nabuhay na muli. At alam natin, nung siya'y umakyat sa langit, nangako siya, babalik siyang muli. At tayo po, ginagawa natin ang mga bagay na ito. Inaalala natin ang kamatayan kasi nga umaasa tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nawa, magpatuloy po tayo sa pananampalataya na itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus dahil tiyak ang ating kaligtasan. Muli, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo dahil taglay namin ngayon ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Muli, sa iyo ang papuri, pasalamat at kaluwalhatian. Nawa, dumating ka na, Panginoon, at datnan mo kami na masipag na nagpapagamit sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo sa aming kapanahonan. Ito ang dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Bago po tayo magwakas, tayo po ay magkaroon ng isang benediction. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya na nagplano ng paraan ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. Siya na nagpaalam, nagpabatid ng kanyang paraan ng pagliligtas, ng kanyang ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan. Sa kanya natin ibigay ang papuri at pasalamat, kaluwalhatian at karangalan. Sa kanya tayo maglingkod
Siya lamang ang sambahin natin sa ating buong buhay. At nawa sa bawat isa na nakikiisa sa ating Panginoon, nawa ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay inyong maranasan. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you, and may His grace abounds in your life. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Meron po tayong OAP session. Nawa po, alalahanin po natin yung talata na pinag-aralan natin ngayon, yung pangangaral na ating natanggap. Patuloy po na magkaroon tayo ng realization, application, and prayer. Kausapin po natin yung mga kasama natin ngayon dyan sa inyong mga tahanan upang lubos tayong makinabang sa mga bagay na ipinahayag ko sa inyo ngayon mula sa salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyo. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.